na kahit marami po nangyayari sa ating kapaligiran, marami po mga balita na hindi po maayos. Di po ba? Hindi lang po yung nangyayari sa sanlibutan ito, kundi yung mga dumarating na mga problema, even sa pamilya natin. And yet, we can rejoice. We can always be glad because Jesus is our Lord. Amen. Hallelujah. So, alam nyo, I was preparing for this week. At actually, iba yung topic ko dapat ngayon. But, after I shared yung topic kahapon, the Lord led me na ang pag-usapan natin is about faith. Kahapon, God's faithfulness ang pinag-usapan namin. Pero ang pag-usapan natin ito, it's bahagi pa rin noon. But gusto kong talakayin yung word of faith. Alam niyo sa Old Testament, twice lang ito nabanggit. Okay? Pero sa New Testament, napakaraming beses. Sapagkat si Lord Jesus mismo ang nag-umpisa nito. Amen? Imagine po yung mga narinig natin dito, yung sinir po ni Pastora. Where is your faith? Sabi ni Lord sa mga disciples niya, di ba? O hindi niya sinabing, where is your belief? Yeah. Faith. Noong Old Testament, ang word na ginagamit lagi, belief. Pero, dalawang beses lang ginamit ng yung salitang faith sa Old Testament. At titignan po natin yun. But before that, let's pray. Amen. Thank you, Jesus. Maraming salamat po muli sa amin pong pag-aaral na yung salita. Nawa, Panginoon, sa kalagitnaan po namin, nawa, Lord, ang pag-ilos po ninyo, ang patuloy namin inaasahan, sapagkat kung wala kayo, Panginoon, ay walang silbi ang aming pagtitipong ito. It is always your presence that gives meaning to our assembly, to our getting together, so that, Lord, mangyari po ang mga pangako sa iyong salita na kami ay pwedeng makapagpalakasan, pwedeng mabigyan ng parang lumago ang aming pananampalataya at lalo ka naming makilala. Hallelujah. And so, Panginoon, amin pong inihiling ang iyong gabay. Pagsama sa amin habang kami ay tumatawid sa pag-aaral ng iyong salita. Lord, open our minds, our understanding, hindi lang po sa amin pong natural na pangunawa, kundi po, Panginoon, ang amin pong spiritual na pangunawa, ang aming pong mga spiritual na pandinig at pananaw. Maraming salamat, Panginoon. Alam po namin na dininig po ninyo ito sapagkat ito ang iyong kagustuhan para sa amin. In Jesus' name, Amen. Amen. So, yung pananampalataya po ay ang pinagmulan nun talaga yan, Diyos. Amen. Although hindi pa nasasabi po noon, pero pagtitignan po natin yung from Genesis to Revelation, ito po yung esensya kung bakit nagkaroon po ng realidad ang lahat ng ating nakikita. Ang lahat nating haharapin kung bakit tayo may boldness na harapin ang ating pong destinasyon, na kahit alam pong maraming pagsubok, maraming pong pangaharang ang gagawin ng kalaban, ay hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Sapagkat ang Diyos ay siyang ating kalakasan. Siyang ating pong encouragement. Di po ba? Siya ang ating inspirasyon.
na kahit anuman ang mga nangyayari sa kapaligiran, may kasiguraduhan po ang ating pong tutunguhan. At alam natin na every step of the way ay nililihis ng Panginoon. Nililihis ng Panginoon ang daanan natin every step of the way. Amen. Hindi man natin makita ang malayo, yung malinis na daanan natin, pero mayroon tayong pangitain na binigay ng Diyos na kung doon tayo tatahak, no matter how unclear the pathway is, yet we believe that God will clear the way along the way. Di ba? As long as we believe, as long as we have faith in Him. Amen. So yung pong faith na salita ay hindi man ito binanggit, pero ito yung laman po ng mga aktibidades na ginawa ng Diyos. Amen. Nung nilikha ng Diyos ang sanlibutan or ang world, ang universe, ano po yung ginamit niya? Salita. Pero yung salita ay nagkaroon ng buhay na dahil sa kanyang mismong pananampalataya sa kanyang sarili. Amen. Yung paniniwala niya sa kanyang kakayanan, paniniwala niya sa kanyang sarili, ay mismong pananampalataya niya. Amen? He has faith in His Word. So faith is pegged upon the Word of God. That even Himself, siya mismo, kailangan niyang paniwalaan ang sasabihin niya. Amen. Di ba? Amen. At yun po yung basihan ng lahat ng bagay sa mundong ito. Doon po nagmula lahat. It emanated from there, the faith of God. Amen. And that's why, yun po yung ating pong pinanghahawakan. Sabi po doon sa Hebrews 11:1 ba yan? It's about faith. Let's go to that. Basahin natin. Faith, chapter 11, verse 1. I think. Hebrews 11. Now, sa PPT babasa. Faith brings our hopes into reality and becomes the foundation needed to acquire the things we long for. It is all the evidence required to prove what is still unseen. Or, sa ibang version, sa New King James, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. But, pag titignan po natin ito, faith is reality, is the substance of reality. Faith is something that you don't see, but you know that it's real. Amen. And you believe it. Amen. So, ibig sabihin, pagkahawak sa mga bagay din na nakikitang realidad. At yun lang ay mangyayari kapag ito ay inabilamasin natin sa ating Diyos. Amen. Amen. We know that Jesus, or God Himself, created the universe. And the universe is consisting of the seen, and that is the unseen. Dalawang bagay po yun. Yung mga nakikita at mga hindi nakikita. Yeah, amen. So yung mga nakikita, of course, andin pa rin yung pananampalataya. Di ba ba? Pero yung pananampalataya natin doon sa mga hindi nakikita ay nagkakaroon ng esensya. Ibig sabihin, yung pananampalataya sa mga hindi nakikita ay binabase mo sa Diyos na siyang lumikha. Amen. Kaya nga, pagtitignan po natin, sa kaharian ng Diyos, ang napaka-importante po ay pananampalataya. Amen. In the kingdom of God, faith is the
activating agent. Amen? Activating agent. Nagkakaroon po ng realidad ang lahat ng mga bagay na idalaga, dilikha, ginawa ng Diyos. Amen? Ayon sa kanyang kagustuhan. So, yung mga bagay na yun ay nagkakaroon ng realidad. Na-experience mo lang siya, natatamasa mo lang siya, na-attain mo lang siya dahil sa pananampalataya. Kung walang pananampalataya, ay wala pong mangyayari. Amen. Sabi niya sa verse 3, by faith, we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. So, sabi po dito, framed by the word of God. The world was framed by the power of the word of God. Yung mga nakikita at hindi nakikita. Amen? Alam niyo ba na yung pananampalataya ng Diyos is the activating, so, the faith of God is always active. It does not rest. Amen? Alam niyo bakit? Kaya nakakapunta rito, okay, nakakapunta rito kasi lagi active yung faith ng Diyos. Kung yung faith ng Diyos ay hindi umiiral, kalat-kalat tayo, hindi tayo makatapos sa luna siguro. Kasi hindi po umaandar yung the law of nature which God has created Himself. Ibig sabihin, kaya napapanatili niya yung gano'n ng mga bagay sa mundong ito dahil sa kanyang pananampalataya. By His faith. Amen? And siguro naguna ng mundo kung wala yun. Active po yun kung bakit napapanatili yung distance ng Earth sa Sun ay dahil sa salita ng Diyos. At alam natin na ang salita ng Diyos sa sinabi niya ay siya po yung nag-maintain. Hindi niya inaalis yung kapangyarihan ng kanyang grasp ng kanyang kamay. Sabi sa Bible that the universe is in the palm of His hand. Ang buong universe ay pwede lang niyang ilagay sa kanyang palad. Amen. So ibig sabihin siya yung nag-maintain. No matter how big it is, God is still bigger than the biggest thing that you can imagine. Amen. Amen. Sabi niya, He fills all in all. Siya yung namumuno. Siya yung nagbibigay ng kabuuan ng lahat. Amen. Sa universe na ito, He fills all in all by Himself. So what I'm saying is, hindi natin namamalayan. Pero nilalakaran natin ito. Amen. Iba yung simple lang na bagay na yung mga scientists, they believe that when they discovered and invented the jet plane. Diba? So technology, it comes from God Himself. And lahat tayo, pinaniniwalaan natin, sumasakay tayo. Alam natin na hindi magka-crash. Di mo ba? Kahit na may mga incident na bumabagsak, andun pa rin yung faith natin. Nagtipid, di mo ba? Kasi kung hindi, tumigil na lahat ng biyahe sa aeroplano. Maraming panahon na maraming na aksidente, di mo ba? Pero naniniwala pa rin tayo. How much more na ang Diyos mismo na hindi nag-fail? Amen. So, what ang gusto ko lang po i-derive po dito is if you understand how the universe works because of the faith of God, then you will know how to exercise your faith. Amen. Amen? Kung isang bagay na alam mo, pwedeng hindi mangyari, pero pinaniniwalaan mo pa rin. Diba?
Yung mga promo ng halimbawa, kaya kang buhatin ito. Ang ganda ng tsura ng upuan na yan. Diba? Pero hindi ka kakasino pag upo mo ay sasaluin ka. Pwede mag-fail. Pero alam nyo, ang Diyos never nag-fail. Kasi ang kanyang pananampalataya ay nakabase sa kanyang kakayanan. Ang sabi po doon, nothing is impossible. To God, everything is possible. Amen. So, saan po binanggit yung dalawang beses na sinabi po sa Habakkuk, chapter 2, verse 4. Dito po na kinukot natin lagi po ito at even kinukot sa New Testament. The just shall live by faith. First one po. Yung second one, ito po ay sa Deuteronomy chapter 32, verse 20. Yung last part po ng verse na yun is about the children. It is clear on in whom is no faith. So, positive, negative. Dahil sa katiwalian, dahil sa katigasan ng ulo, dahil sa kayabangan ng mga Israelita. Ito yung description. The children in whom there is no faith. Although nabanggit na po noon, it doesn't pertain really to yung sabi, the just shall live by faith. Justice or just means righteousness. Di po ba? Yeah. In Genesis 15:6, ito po yung sinabi ito po yung sinabi sa Bible na nung si Abraham ay naniwala sa pangako ng Diyos. Sabi po doon, and God credited to him as righteousness. Ibig sabihin yung pananampalataya sa sinabi ng Diyos. Kung hindi po sinabi doon, yung faith, sabi doon, yung belief. But in the New Testament ay ang tawag dito, lagi pong sinasabi po yung faith. Lagi napapanggit po yung faith. Si Lord Jesus mismo, si Paul, yung mga disciples, di po ba? So, yung God's faithfulness, when I discussed this yesterday, God's faithfulness is, we know that ang faithfulness ng Diyos ay nakabase lang sa kanyang salita. Kasi yung Word of God is the basis of faith. Even God Himself. Kasi paano itutuparin ng Diyos ang isang bagay na pinaniniwala mo kung walang salita? Amen? It is actually, that's why we have the Word of God. Because the Word of God is so important. Because God basis, it's the basis for God's actions towards us. Although yung pangako ng Diyos sa napaloob sa salita ng Diyos, we know that para lang sa atin po yun. It pertains to our relationship with Him. But it is not all about God Himself. Amen? Sinulat lang yun, inilagay sa kasulatan upang tayo mismo ay maintindihan natin siya. Upang tayo mismo ay mayroon tayong basihan kung paano natin ilalagak ang ating pagtitiwala sa Kanya. Because we cannot trust God in something na just vague. Di ba? Pagka vague siya, ano ba siya? Saan ilalagay yung pananampalataya mo? Where can you hang your faith? Para kang naghahang na isang bagay sa wall na wala namang pako. Di ba? Subukan po nyo. Ang luwag po lang yan. Subukan mo magkabit ng mga bagay kung mag-stay.
Amen? Amen. So the Word of God is the key. It is actually the anchor where we can hang into it. Amen. Kaya napaka-importante. Kaya time and time again, sabi ni Lord, we have to meditate on the Word of God. Amen. Because yun po yung basihan natin para makalakad po dito tayo sa mundo ng kagaya po ng kagustuhan ng Diyos. Alam niyo ba na God wants us to operate in the supernatural? Sa kingdom of God, sa nakalooban po, sa loob po ng kingdom, dapat ay supernatural po yung mga pangyayari sa ating pong relationship sa Diyos, sa ating relationship sa bawat isa, sa ating pong relationship sa labas ng mundong ito, dapat umiiral po yung supernatural. So, Christians should live supernaturally because God is a supernatural God. Amen. Amen? Alam niyo ba na even in the Old Testament, si Joshua, imagine, nang dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos, pinahinto po niya yung pag-ikot ng mundo for one day. Amen. Joshua 10, chapter 10, verses 13 and 14, I think. 12, 13, 14. Can we go to that? Kasi kulang na. Chapter 10, Yun yata yung nakikipaglakas. verses 12 to 14, I think. Yeah. Then Joshua spoke to the Lord in the day when the Lord delivered up the Amorites before the children of Israel. And he said in the sight of Israel, this is Joshua himself speaking, Sun, stand still over Gibeon, and moon in the valley of Ajalon. So the sun, in verse 13, stood still, and the moon stopped, till the people had revenge upon their enemies. Is this not written in the book of Joshua? So the sun stood still in the midst of heaven, and did not hasten to go down for about a whole day. In verse 14, and there has been no day like that before it or after it, that the Lord heeded the voice of a man, for the Lord fought for Israel. Amen. Grabe po yung faith. You know, Joshua, because he's the disciple of Moses. And he saw how Moses interacted with God. Yeah. Naisalin sa kanya yung pananampalataya na yon. Although hindi pa nakatira ang Diyos sa kanilang kaloob-looban, sa kanilang spirito. And yet, while they were there, because of his faith, paniniwala sa Diyos, nag-work ang Diyos. Ibig sabihin, God, because in those days, when God wants to work, He will come upon. Parang dadapo yung kapangyarihan na banal na Espiritu sa isang taong ginagamit niya. Amen. At alam niyo, pagka ikaw ay sinaniban ng banal na Espiritu, yung sinasabi mo ay sinasabi ng Diyos. Amen. Kasi in his sound mind, kung wala po yung hindi po gano'n ng senaryo, he will never dare to speak these things. Amen? Oo, kasi Nung sinabi niya yun, hindi naman kumikit si may malay siya, pero tuloy-tuloy lang kasi yun ang kilos ng banal na Espiritu sa kanyang karakter. Amen. In the same way as we are, mas maganda nga sa atin ngayon, dahil hindi lang siya yung nakaano sa'yo, nakatira pa rin siya sa'yo sa kalooban. Amen. Amen? And we, actually, when we listen to Him, and
sabi nga operate in that kind of attitude and an atmosphere, you can have that God kind of faith. Amen. In Mark 11:22, let's go to that. So Jesus answered, New King James. So Jesus answered and said to them, "Have faith in God." But in the original text, siguro yung mga nagtasal, parang pwede ba yun na mayroong faith ng Diyos sa kanya? Yung faith ng Diyos na sa kanya. But then, dalawang translation po ang mayroong gantong kwan. Let the faith of God be in you. TPT and even yung YLT version. Let the faith of God be in you. It is the faith of God which is inside of you. Amen. Amen? Pairalin po natin yun. Kaya nga, paano po mangyayari yun? Kapag ka nakilala mo ang Diyos mo, kung sino ang Diyos mo. Last week lang ang ating pong topic ay who are you? Parang continuation to eh. Amen. Amen? Amen. Sino ka ba sa harap ng Diyos? At sino ba ang Diyos sa iyong harapan? If you begin to understand who you are, you begin to understand your relationship with God, and who is He that is inside of you, ay hindi po malayong mangyari yung mga miracles na nangyari po noong panahon na yun. Amen. 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 At na-share po kahapon, Galatians 2:20. Let's go to that version ng King James Version. Can you open your Bibles, King James Version? I have crucified Christ. Highlight ko lang yan sa akin. Ilagay na ko kasi highlight sa akin. Highlight ko. 2:20. Alam natin ito. Parang mayroon sa yung damit na ganyan na. Meron. Sa King James Version. Crucified. Sabi po dito, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Amen. I live by the faith of the Son of God. In IB. Who is the Son of God? Jesus. Is He God or not? He is God. So, we live by the faith of God inside of us. So, paano po nangyayari yun? Kapag ganun na lamang kakalapit, ka-intimate sa ating Diyos, nakilala mo siya, alam mo ang kanyang kakayanan, at ano ang mga pangako niya sa iyo. Ang dami po mga verses sa Bible na hindi natin pinapansin. Kasi nga para akala natin sa atin mahirap yon. Yeah. Doon lang sa mga pinili ng Diyos. Yun ang isip natin, mga Kristiyano. Kung kaya bihira po nangyayari sa buhay natin yung mga bagay na karaniwang nangyayari noong panahon sapagkat sa kanilang pananampalataya ay kilala nila ang Diyos nila. Amen. Amen. Kaya ang hirap kasi nga, although narinig natin, pero hindi natin talaga tinatamasa. Amen? Yung ibig sabihin talaga ng mga pangako ng Diyos sa atin. Yun lang pong, doon nga sa bahay namin, mayroong yung Philippians 4:13, di ba? I can do All things
Some things, All things. all things, di ba ba? Pero through Christ. So, ibig sabihin, walang imposible sa atin. Amen. Pero bakit? Kinukot natin ito. Kung minsan nasa pagsubok po tayo, I can do all things. Pero pagkatapos sasabihin, ano naman. You haven't realized the meaning. Yeah. Amen. 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 So alam nyo, napaka-importante mo yung faith. Sabi sa 11 verse 6, it is impossible, Hebrews, it is impossible to please God Amen. without faith. Imposible kapag hindi ka umiilang, magalaw, ayon sa pananampalataya ng Diyos na nasa iyo, you will never please God. Amen. Amen? So ano ibig sabihin? Wala pong nangyayaring kagustuhan ng Diyos kapag kumikilos tayo na walang pananampalataya. Wala po. Lahat ng produkto ng gawa mo ay basura sa Panginoon. Yun po ibig sabihin nun. If you do things out of faith, ibig sabihin, wala sa pananampalataya. Ano ibig sabihin ng wala sa pananampalataya? Hindi ayon sa kagustuhan ng Diyos. Amen. Kung may accomplishment ka man, hindi bilang yon. Kasi sa tingin ng Diyos, basura yon. Kasi gawa ng laman mo yon. At alam natin na ang gawa ng laman ng tao ay produkto ng dyablo sa buhay mo. Amen. Malinaw po ba? Amen. Huwag na natin lagyan ng coating. Diretsahan. Yeah. Amen. Pag kumikilos ka na walang pananampalataya, ibig sabihin, nagpapagamit ka sa dyablo. Yan po yun. Let's call it black is black, white is white. Amen. At alam natin na we are all guilty of this. Amen. Nagkakadireferensya lang kung how many times a day you do it. Amen? Amen. Mga kapatid, importante po yun. Sabi po sa Romans 10:17, faith comes by hearing. Hindi lang basta hearing pero hearing the word of God. Amen? So, yung faith nakakabit sa word. Amen? Yung faith of God, yung faith na mayroon tayo, nakakabit lang sa word. Hindi consider faith pagka hindi nakakabit sa word. Amen? Hindi mo pwede sabihin na, tiwalang-tiwala ako. Pero yung pinagtitiwala mo, hindi nakabase sa salita ng Diyos, walang kwenta po yun. Hindi tayo nakakasiguro doon kung saan ka nakabase ang pananampalataya mo. Amen? Amen. And so it is also, talagang yun po yung because the Word of God, sabi sa John 6:63, the Word of God is life, living is life and truth. John? Spirit and life. So, the Word of God is spirit and life. Amen? So, ibig sabihin, spirito siya, pero buhay. Amen. At alam natin na yung buhay na sinasabi doon is the eternal life of Jesus. Amen. 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 So when you believe in it, then that eternal life will become a reality to your life. So it is the Word of God that gives life. Amen. The living Word of God that you actually receive it by faith activate your life itself. Amen. Di ba linaw po? Pagka pinagtahi-tahi mo lahat, it's so, pag sinabi natin logical. Pero sometimes it's illogic. Paano yun? But believe it.
Hindi po natin kayang yung ating pong tawag dito, natural na pangunawa, hindi kakayanin pong intindihin ang supernatural things of God. Amen. Amen. Ang supernatural kasi, it actually goes beyond the barrier. It goes beyond what is natural. Kaya supernatural. Amen? At mga kapatid, napaka-importante po na kung alam mong faithful ang Diyos, saan po natin masusukat yung faithfulness ng Diyos? Sa kanyang salita. Pag sinabi niya, ginagawa niya. Di mo ba? Yun po yung faithfulness ng Diyos. Faithful siya sa salita niya. So if you have the Word, you have the faithfulness of God in you. Amen. If you have the Word, you have the faithfulness of God. And if you live by that Word, because you have faith in God, you are activated. Amen. Ibig sabihin lahat ng ginagawa mo is according to the faith that God deposited inside of you. And whatever God tells you to do, and you do it out of that faith, you are building the kingdom of God. Amen. Amen? Ikaw ay ginagamit, nagpapagamit sa Diyos para i-build ang kaharian ng Diyos. So how did we enter the kingdom? By faith. And by receiving Jesus. Di ba? Amen. John 3:3 and 3:5. You were born in your physical birth and born in your spirit through God. Amen. So born of man and born of God. Kasi kailangan ipanganak ka muna sa laman bago ka para magkaroon ng para pwedeng ipanganak ka sa espiritu. Unless one is born of water and spirit, you cannot enter the kingdom of God. John 3:5. Amen? Amen. So, once na doon ka na, ano pa yung napaka-importante sa kingdom? Paano mangyayari po yung, alam nyo, maraming Christians na hindi gagamit-gamit sa kaharian ng Diyos kahit sila na born again kung walang repentance. Amen. Napaka-importante po ang repentance. Kaya makakita po kayo lang sinasabing Kristiyano, pero bakit dating gawin? Amen? Alam niyo yung struggle na tagal-tagal na, pero nagtatago pa rin pagkagagawin niya yung mga gusto niya na alam niya hindi tama ayon sa salita ng Diyos. Kasi hindi pa nagre-repent. Marami pong ganong Kristiyano. Ano yung repentance? Change of heart, change of way of thinking. Yung pagbabago, ang repentance is pagbabago. Repentance means now that you are enlightened and you have known the truth, nalaman mo yung katotohanan, so anong gagawin mo? Mananatili ka ba sa kasinungalingan? Hindi. Turn your back and go to the way where truth is. Amen. Amen. Kaya tayo nababago eh. Kaya hindi nababago isang Kristiyano dahil hindi nagre-repent. Ayaw niyang iwanan yung dati. Kaya lagi siyang palpak. Lagi bumabagsak. Lagi nag-struggle. Amen? You see, we know that this is where we are. If you are a Christian, you are part of the kingdom. Whether you like it or not, if you are genuinely born again, you are inside the kingdom. Amen. But are you productive as the son of the kingdom? Ikaw ba ay nakaka-build o nakaka-destroy? Amen?
So, doon papasok po yung faith. Kaya ano importante po yung nung bago dumating si Lord, nauna si John the Baptist, anong pinipreach niya? Repentance. Kasi kung walang repentance, mahirap mong makita si Lord. Amen. Amen? Pero ngayon, nung tinanggap mo na si Lord, dapat tuloy-tuloy ang pagbabago mo. Kailangan baguhin mo yung kaisipan mo. Amen. Yung conviction ba na alam mong mali, huwag mo na ituloy. At kung nag-struggle ka, lumuhod ka sa harap ni Lord. Lord, ayaw ko nito. Alam ko nagkakasala ko nito. Tulungan mo ako. You see, when you are honest with God, then you allow the power of God to change you. Amen. Doon lang pwedeng makakilos ang Diyos kapag nilargahan mo na yung sarili mo sa Kanya. Pero habang pinuprotektahan mo pa yung mga ibang bahagi ng buhay mo, si Lord ayaw Kanyang pilitin. Hayaan ka niya. Kasi ayaw niyang haluan yung gawa mo sa gawa niya. Gusto niya, yung kamay lang niya ang pwedeng kumilos para mabago ka. Amen. At doon papasok yung kapangyarihan sa way of the truth. Sabi nga He is the way, the truth, and the life. And He is the Word of God. And He is life and spirit. When you receive the truth, let go of the lie. Bawat katotohanan ay may katumbas na kasinungalingan. Pag tinanggap mo ang katotohanan, huwag ka na mamuhay sa kasinungalingan. Hindi pwedeng mamuhay ang dalawang bagay na magka-opposite sa buhay mo. Amen? Kasi hipokrito po yun. Hypocrisy. Amen? Pero doon po lagi pumapasok yung faith. Kung naniniwala ka, di hawakan mo sila. Doon sa katotohanan niya. Amen? Bitawan mo yung kasinungalingan kasi sa diablo yun. Amen? And you see, it's easier actually. Siya lang ang pwede magbigay ng deliverance sa'yo. Hindi mo pwede sabihin na, Lord, kaya mo, uunti-untihin ko ito. Alam nyo, habang inuunti-unti mo, lalong lumalakas ang kapit ng diablo. Hindi mo magagawa. Kasi gusto mong tulungan ang Diyos. Amen. Let God. Amen. When you hear the truth, let God. That's the only way you can be delivered from the fangs of the enemy. Amen. Alam natin, marami pong mga ma-experience dito. Nung naniwala ka, pinubaya mo na, umiyak ka, Lord, ang sama pala ng buhay ko. Ayaw ko na nito. Lord, bahala ka na. The moment na sinabi mo yun, mararamdaman mo yung pagkilos ng Diyos. God wants you to give Him the freedom. Para hindi mo masabing, Lord, ang galing ko. Napagtagumpayan ko ito. Nakawin mo yung sabihin? Yes. Bandang huli kasi, makikiagaw ka ng glory kay Lord. Pagka tinutulungan mo siya. Kahit na lang parang dinimi yung finger mo gano'n, tulong na yun sa tingin mo. Kaya, let go. Give the freedom to the Lord. Alam nyo, mga maraming spirits, especially yung mga yung mga bisyo noon, kapag tumanggap sila sa Panginoon, mapapansin nila na bakit parang ang hirap nilang gawin dati. Totoo po yun. Amen. Immediate po yun. Immediate. There's a change. Amen. Ako nga daw I was still smoking. Naborn again ako pero nagsigarilyo pa ako. Pero nakita ko pagbabago ito. After a few days na naborn again ako, nakita ko yung pastor, nagdinigarilyo ako, tinapon ko yung sigarilyo. Ba't bigla ako nahihiya? Binili
ko naman yun, sarili kong pera. Naman ba yung sabihin? Anong nag-change? Dati, di naman ako nahihiya. Sa simbahan, sa church nga. May isang malbor pa din, dito eh. Nakatisyon ako, nakabulto na rin yung bulto kasi walang bulsa. Totoo po yan. Paglabas mo lang sa faith house, silya ka ng sigarilyo. Nandun ako sa hindi ko pinapansin, hindi wala nagsasabi sa akin. Pero after a few days, kami nakaparada ako sa supermarket, sala. Yung ano yung sprayer, sarado. So we are waiting for the supermarket to open. So nasa loob ng kotse, nakita ko dumarating yung pastor. Taka ko, bakit tinapos ko agad yung sigarilyo? At yun ang pinisyon ko yung sarili ko kagad, iwan. Nung na-realize ko, something has changed. At alam ko na si Lord ay kumikilos na nakakahiya pala yung ginagawa ko. Bakit ko nahiya? Kasi nagpakinabago na sa loob. Yung dati ako, patay na. At nagre-react na yung buhay ni Lord sa akin. Amen. Hallelujah! Amen. So, mga kapatid, ang katotohanan sa salita ng Diyos ay yan ang nagbabago. Pero kailangan talaga isurrender mo kay Lord. Amen. Amen. At alam nyo, after that, siguro few days again, I was smoking and I was reading the Bible. Napad pa ako sa Corinthians chapter 3. First Corinthians 3. Tapos biglang lumutang yung salita. Don't you know that your body is a temple of the Holy Spirit? Kung parang sinuntok ako sa dibdib. Bakit parang sabihin, wala naman nagtuturo sa akin. Lord, take mo pala yung katawan ko. Grabe yung conviction ko talaga. Sinira ko na ng sigarilyo. Sabi ko, Lord, hindi ko kaya to, pero in-offer ko na sa'yo. Amen. That day, I was delivered from smoking. Amen. I never smoked even a single stick since that time to here now. Amen. And hindi na ako yung pag may nakakita kung nagsigarilyo, naglalaway ka. Wala, totally delivered. That's how change when you repent. Amen? Napaka-importante yung repent. Amen. Hello? Amen. Alam ko sa inyo, may nakikita ko, siguro na-experience yung mga ganitong bagay. Even yung mga pagsalita naman hindi maganda. Yes. Supernatural po, can deliver you. Grabe po. Kahit yung mga sikreto mo, na dati mo, hindi mo matanggal-tanggal. Makikita mo yung pagbabago kahit wala nakatingin. Amen. Kahit nasa sarili ka lang, walang kasama. Mararamdaman mo yung pagbabago. Amen. Na hindi mo na ginagawa. It's the truth that delivers you. Amen. Because the truth is alive. Jesus is alive. Amen. Amen. And that is the faith of the Son of God inside of you. Amen. Si Jesus, our Lord, kung siya lumalakad pa sa mundong ito, tao siya na katulad natin. Inilagak niya ang kanyang paniniwala sa kanyang Ama. Amen. And because His Father is so faithful. Amen. So kaya niya ikatiwala yung kanyang sa imagine, you going to the cross. So He knows His Father. He knows the promises that He had. Everything sinabi na nga niya, sabihin na buhay pa siya, lumalakad, alam niya na yung mangyayari sa kanya. Kinikwento niya sa mga disciples niya, di ba? Yeah. That's the kind of faith. Amen. When God says, go there, kahit na maraming tusok na apakan mo, when you say, God, go there, you go. Amen.
Pero siya ay bahalang mag-a-adjust sa'yo. Amen. Okay? Just follow me, but I will be responsible wherever you go. Amen. Parang backup kita. Sagot kita. Yan ang faith. Pinaniwala mo yung pangako nito na sagot kita. No matter what. Amen? Yun po yung mga sa giyera. When they heard God, they just go. And they got back unhurt. Kasi sabi nga the most dangerous place you go is the place where God did not tell you to go. Kahit na ang ganda-ganda yung lugar na yan. Safe na safe. Pero ayaw ka ni Lord doon. Baka doon ka makamit ng aksidente mo. Pero kahit na very dangerous na place, pag sinabi Lord, napunta ka doon, napunta ka, whatever happens to you, kasama mo si Lord. Iaahon ka niya doon, ilalabas ka niya doon. Amen. That's faith. Because God believes in what He has done and believes in what He has uttered. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos na sinibinitawan niya, kasama yung buhay niya, yung kapangyarihan niya. Nakimali po sa mga salita niya. Amen? So what I'm saying, if you put your faith, ibig sabihin, always active po yung salita ng Diyos. Kasi nga, yung salita ng Diyos, ang nagmay-ari ay Diyos na makapangyarihan sa lahat na kaya niyang gawin. He has more than enough power to fulfill every promise that He has made. No matter how it seems to be impossible. Amen? Hallelujah. So, intindihan po natin. It's all about faith. Amen. Unang-una, kaya tayo nagkaroon ng faith because God has faith. Amen. So, the word faith emanates from God Himself. Amen? Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na you have faith in somebody. Amen? No, we cannot do that. We can only put our faith in the one who has invented the word faith. Because He is the embodiment of the word faith. Amen. Amen? Hallelujah. Why? Everything that He has spoken, He has faith that it will come to pass. Amen. Because He knows, He trusts Himself that He is able to do everything that He has done. You know why? Kasi lahat ng salitang pinitawan niya ay nakasdisenyo yan sa kanyang pagka-Diyos. Ibig sabihin, hindi niya basta sinabi yan. It was designed by Him and for Him and through Him. Amen? So remember, faith, faith. Kaya yung pananampalataya mo, isipin mo na nagmumula sa Diyos kung ikaw ay naniniwala sa Kanyang salita. Nakabase yan, nakadikit lagi sa salita ng Panginoon yan. Kaya anong gagawin natin? Meditate sa salita ng Diyos. Amen. Kaya may mga teaching na magnify God. Magnify God means you put emphasis on the promise of God. Bakit ka sumasamba? Kasi may pangako siya. Amen. Bakit mo siya sinasamba? Kasi nangyayari yung mga sinasabi niya. Amen. Kaya nung sinabi, ang dami pong mga example po sa Bible. Yun lang sinabi nung yung si Joshua sa dayon. Amen. Yung mga kings na naniwala, si King David. Nung siya ay bata pa, teenager pa siya, hinarap niya si Goliath. Si Goliath, seasoned warrior. Ibig sabihin, pinagmamalaki siya ng Philistines. Actually, mag-isa lang siya lalabas ng buong army ng Israel takot.
libo-libong army. Isang tao lang, takot sila. Alam niyo ba na yung pagpunta ni David para dala ng ration po yung mga kapatid niya dahil utusan siya ng tatay niya is designed by God. Amen. When David was already prepared, God prepared him for that. Amen. Design po yun. So when galit na galit siya, na tinoton niya ang Israel. Sabi niya, you are, sinabi parang, challenge mo ang Jews ng Israel. Kaya siya galit na galit. He is zealous for God. At hindi niya nakikita yung laki. Yeah. Nakikita niya yung kakayanan ng Diyos niya na kumikilo sa kanya. Amen. So, ibig sabihin, he's magnifying God. So, when you magnify God, si Goliath na 13 feet or 8 feet or 9 feet, 10 feet high, naging ang liit-liit sa tingin niya. Amen. Amen? Nagkano ba yun? Amen. Any problem is only small in the eyes of God. If you can see it through His eyes. If you see the problems through the eyes of God, walang imposible. Hindi ka kakabahan, hindi ka mangangamba, ikaw ay magre-rejoice. Kaya sa ano sabi mo ni David? Sabi niya, God has already delivered you into my hand. Sabi niya ron, these things I will do to you. It's a prophecy. Nangyari po, everything na sinabi ni David, ginawa niya. I will cut off your head and feed your carcass in the beasts of the field. Imagine, alam niyo si David, hindi pa siya matangkad, maliit. Maliit po yung stature niya, hindi siya yung kagaya ni Saul na more than 6 feet. Yung si King Saul, siya ang liit lang. Imagine, yung liit niya, siguro baka pagpagin natin ng mga 5'8", 5'7". Pero si Kwan, ilang? 10 feet? Kasi hindi nagkasya yun. Pero hindi siya natakot, hindi niya kailangan ng armor, hindi niya kailangan ng sword. Bato at saka sling lang. Alam mo yung kumbaga sa term na secular, binastos mo siya. You consider him like a dog. Kaya galit na galit si Goliath eh. You come to me with that? Parang inispo mo yung aking pagka-sundalo na fully geared siya. May spear, may espada, may shield, may helmet. Full pack yung gear niya. At di, wala nagawa. Yeah. Amen. Nakuha mo siya, insulto talaga yun. Into them, it's so insult. Kailangan tapatan, hindi. Pinagin, musmus na bata. Imagine, tinan mo yun. Yeah. Pagka may jewel lang, yung mga malalaking heavyweights na, mga MMA, tapatan mo ng teenager na siguro baka 120 pounds lang. Insulto, di mo ba? Ganun po yung nararamdaman, kaya grabe yung galit ni Goliath. But you see, if you have faith in God, walang Goliath. Amen. There's no such thing as Goliath to you. Amen. Yun po yun eh. That's the bottom line. Yung problema natin, akala mo Goliath siya. Pero David pala. Alam niyo yung mga maraming pong tao nagpapakamatay dahil sa problema. Di mo ba? Yes. Kasi kita nila, Goliath yung kaharap nila. Imposible. Imposible yung babanggain ko to. Walang outcome ito. Talo ako, patay ako. Buti na lang magpakamatay lang ako kaysa pahirapan pa ako. Totoo po yun. Yes, it's true. To those who, without God, ganun isip. Yes. But if you have your God and you know your God, you have a personal relationship. Hindi ka matatakot. Yes. Amen? Amen. Hallelujah. That's faith. Amen. That's faith because you know that God has faith in His Word. He's faithful. Siyempre, pag sinabi mong God is faithful or the faithfulness of God, saan ba siya may faith?
Saan ba may faith ang Diyos? Sa kanyang salita mismo. Yeah. Sa kanyang sarili. Galing sa kanyang sarili. Di ba? He is the Word of God. Amen. Amen. So, faith is the active force. Para mag-ito yan eh. In the kingdom, amen, the currency being used is faith. You cannot transact business inside the kingdom without faith. Ano ibig sabihin po noon? Ipinagkaloob na ng Diyos ang lahat para sa atin, mga Kristiyano. Everything has been released. Sabi niya, God has shed His blessings abroad. All His blessings, binuuso niya lahat. Paano mo ma-enjoy yung blessing na yun? It's by faith. Amen. 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 O kaya para bang reservoir, may reservoir na ang laki-laking tangke para sa inyo lahat yun. Walang limitless. Tapos marami po siyang faucet na pwede mong sumalo. Pero ang susi po ay faith para may buksan mo yung supply. Yung supply na yun, lahat na pagkailangan mo. Physical, financial, emotional. Yan nga, physical, what healing? Physical, emotional, psychological. Whatever it is that you need for your everyday life, you need faith to draw from Him. Amen. Andun lang ang supply. Sa loob ng kingdom, andun lang ang supply. Pero paano ka avail? Yan, makaka-avail ng supply na yun? By faith. Amen. Kaya nga minsan, Lord, bakit siya lang? Savior. Bakit ako? Eh siya kasi by faith siya. Ikaw, saan ang faith mo? Kaya sabi Lord, where is your faith? Who are you? You should know yourself in light of God. Amen? So faith, God by His faith provided everything. But His faith is activated by your faith. So it's God Himself mismo. Sabi na yung sabihin, yung parang pagka nag-join yung faith niya mismo sa faith niya na nasa iyo, doon magkakaroon mo ng release whatever you need. Amen? Amen. That's the power of God. Nakuha ba natin yung picture? Amen. Amen. Praise God. Kasi mayroon ganon. Sabi niya, everything has been done. Sabi niya, ang prayer po ni Lord sa verse 10 ng chapter 6 of Matthew. Let thy kingdom come. Di ba? On earth as it is in heaven. So tinuruan tayo ni Lord na ang role po natin bilang mga Kristiyano, bilang part of the kingdom, is to bring down the reality of heaven here on earth. We can only do that by faith. By faith. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Now, ang tanong ko, are you in? Amen. Amen. So, Reserve. let's all stand. Let's all stand. Before we end the prayer, I would like to take this opportunity. Alam ko na ilan man sa atin dito ay nagkakaroon ng difficulties. Especially with our relationship with the Lord. I believe the key is repentance. Repentance. So I will take this moment as heads are bowed and eyes are closed. Any one of you who wants to, if you haven't really repented yet, hindi lang hindi yung pagsisisi na may mga kasalanan. Hindi,
repentance means you know that you have not given up all. You know the truth, and you have not given up all. That's why you continue to struggle in many areas of your life. Especially physically, financially, mentally, emotionally. Yun po yung mga kung saan nandun mga problema natin. Sa mga relationship natin. Sa relationship, kadalasan, emotional. Sa emotional problem, psychological problem. Amen? Or even financial. Or even physical, dahil may sakit ka. Or sakit ng mga mahal mo sa buhay. I believe that you need to open up your life and invite Jesus to have the freedom to renovate you, to renew you, and redeem you from those problems, from those hardships, from those false beliefs. And so, kung ikaw yun, you invite Jesus to now work in your life. Sabihin niyo, Lord Jesus, binubuksan ko ang aking buhay, at lahat po naman nakikita niyo, hindi ko pa na i-offer sa iyo, na i-surrender sa iyo, ay ipaalam mo sa akin. At kung alam ko nga nito ay tulungan mo ako na hindi na bitawan mo na ito. At Lord, binibigyan kita ng kalayaan upang baguhin ako inside out. Lord, make it quick, as there's nothing impossible with you. Make me the person you want me to be. Use me, Lord, to build your kingdom according to your purpose. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. We just give you thanks, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po sa iyong salita, Panginoon. Nawa, Panginoon, na ang katotohanan lamang ang siyang magwagi sa aking buhay, sa inyong buhay, sa aking buhay. At nawa ay malayang makapagtrabaho ang iyong banal na Espiritu sa bawat buhay ngayon. Dahil sinabi nila, Panginoon, na malaya ka na. Lord, ipapakita mo sa kanila na nagbago na sila. In many ways, ipaparamdam mo, ipapadama mo ang pagbabago na mayroon sa kanila. At ang mga tao nakakakilala sa kanila ay mapapansin din ito, Panginoon, dahil ikaw ang kumilos, Panginoon. In Jesus' name. Amen. Hallelujah.